Hmm. Mami. Asa yung ano mo? Yung mic mo. Andun. Asan yung ano mo? Hmm. Juice mo. Pa BS. No? Kay David naman, no? Pansin ko, parang mas madaling lumapit kay Donato. Parang mas madaling makalapit kay Donato. Sabagay kasi si Barbie Fortesa. Sa si Donato kasi, madalas makita sa public. Unlike kay Barbie kasi. Tapos pag siya kasi ang nakita sa public, talagang as in, pagkakagulo ka. Diba? Hello, shoutout po. 41 mil. Oy, 41 agad. Taray. Taray, 41 agad. O, shoutout po, mga kabarda. O, diba? Dami agad viewers. O, kakarating lang namin sa bahay. Pagoda, Diyos ko. Good PM, Madam Pickles. Ayan, Ma'am Pamela Villarmino, shoutout po. Dami, oh. Ma'am Marivic, Marivic Enolva, shoutout po sa inyo. Naku, grabe naman yung ano natin. Sabi mo, dahil dyan may isa tayong palitrong iced tea. Dahil nga dyan, oh, meron tayo 10 litrong iced tea, Diyos ko. Pagoda Ampeg. Ayan, salamat pala kay Tita Grace sa pakape. Ayan, pa-coffee bean. Ayan. Habang nag-aantay si Mrs. kay Mamang Pickles at kay Barbie Fortesa. Ayan, salamat sa pag-share ng live. Ayan. I would like to thank Silka, of course. Ayan, sa naganap na BS. And of course, Barbie Natics sa nag-organize nitong black screening event na ito. Ay, Diyos ko. Thank you so much. At, ay, napakasaya. Kasi ang dami-daming tao. My God. At as usual, ganun pa rin ang ating baby. Napakaganda, ang cute, nanabangalan talaga. Sobrang taba mo, baby. Diyos ko. Ano nangyari sa'yo, baby? Nanaba ka, baby, no? Compared dun sa una namin siya na kasama nung BS ng Barbinatics, P77. Oo. Ang taba niya ngayon. Grabe. Napapalakas ata ng tapsilog. Ang itlog kasi malakas makapagpataba talaga. Madam, anong ganap nyo po kay Barbie kanina? Ayun, habang papalabas siya, ako'y nasa unahan. Oo, at binidyo ko yung mga ano ron, ganap. So, i-interviewin ko sana si Barbie, kaso nung nagtanong ako dun sa isang Barbinatics, hindi daw pwede. Kasi walang media. Pero kung may media, pwede mag-interview. Oo, ganun naman the usual. Ganun naman the usual po talaga. Pagka may mga media talaga, pwede ka mag-interview. Pero pagka mga ganung walang media, so hindi ka basically, ano lang yon, para napasaglit lang si Barbie or napadaan lang para, 'di ba? Kasi ano po yon, pa-BS po ng sponsor. Ng Silka. Sabi nga ni Barbie, tinawagan niya ang Silka na baka pwedeng magpa-BS naman sila sa pelikulang ano, at yun, agad-agad naman pumayag ang Silka at nagpa-BS sila. Oo, para sa mga staff, family member, and of course sa Barbinatics at dun sa ibang fans ng Barbie. At may, syempre, hindi mawawala dyan yung chika natin. Yung chika natin.
May nakausap kasi ko kanina. May binulungan ako kanina. So, nagkabulungan doon. Madam, anong ganap nyo po kay Barbie? Ayan. Good evening, mamang. Musta po kayo at sa Barda? And of course, shout out sa mga Barda supporters dyan. Good evening po, watching from Bulacan, Mamang Pickles. Ayan. So, syempre, absent na naman sila Madam Bio, si KJ Avelino, sayang, di ba? Sayang talaga. Oo. At saka bawal-bawal yung mga shout out. Oo. Kudos of course sa Barbinatics, 'di ba? Palakpakan natin. Palakpakan natin ng Barbinatics kasi napakaganda, napaka successful ng kanilang paggabay kay Barbie, 'di ba? O, 'di ba? Yung mga effortness nila talaga. Oy, Barbinatics, pwede na kayong pwede na kayong mag-regular kay Barbie. Oo, 'di ba? Napakahuhusay na. Magaling na magaling na tawag dito, mag-guard kay Barbie, 'di ba? Napakahuhusay. Alam na nila yung kung paano gagawin, yung mga yung mga protocol, alam na nila yung protocol. Oo. Good eve po, watching from Bulacan, Mamang Pickles. Oy, shoutout pala sa Filay Senior Filay Senior nakasama natin kanina. Shoutout Filay Senior. Thank you so much po. And of course, Barda, Senior for Barda. Ayan, shoutout. And of course, sa David Troops. Meron David Troops doon. Alam na. Siyempre, magpapadala ng representative, 'di ba? Pwede ba naman hindi magpadala ng representative si Ginoo doon? Diyos ko. May mga David Troops doon. Ayan. And of course, Barda supporters. Ayan. So, kompleto Ricados. Andun din yung ibang Barda FC. Oo. Barda FC. Oo. Hindi ko lang alam sa Bardanatics kung merong ron. May Bardanatics doon. Ganda ng kuha dito. Taray. Di ba? Ganda ng kuha nila, Si Mrs. talaga pinasingit ko kasi Diyos ko, laki-laki ko, hindi ako makasingit doon. Puro senior ang kasabayan ko, makikisingit pa ba ako? Saka, danas ko na kasi yung mga ganyan. Kaya parang umay na ako yun sa paghabol-habol ng artista, gano'n. Kumbaga parang nasanay na ako, regular na lang yung may artista sa harapan ko. Ganun kasi pagka the usual na nasa showbiz ka. Common na yun. Gusto ko sana mag-interview kaso nga hindi talaga pwede. Kasi wala si Dayan doon, wala si Madam Jan Navarro, si Ma'am Dayan, wala. So meaning to say, mga kabarda, pinaubaya ng GMA sa Barbinatics. Itong na ito, tiwala sila sa Barbinatics. Barbinatics. Tiwala sila sa Barbinatics na maproprotektahan si Bibi, and which is kudos to Barbinatics, 'di ba? Napakaganda ng nyo, 'di ba? Napakaganda ng kanilang pag-alalay sa ating Bibi, 'di ba? Hanggang makauwi. And of course, thank you so much. Dahil hindi ako mapagpa-picture, hindi ako makasingit kay Barbie. Kay Daddy Tony na lang ako nagpa-picture ng bonggang-bongga.
Dahil si Daddy Tony nasa likod ko lang kanina. Kaya sabi ko, Daddy Tony, tayo na lang mag-picture. Bonggacious naman. Sabi ko nga, mahal na mahal namin anak mo, Daddy. Ang hirap talaga lumapit kay Barbie kasi nga, ang syuba-syuba ako. Sexy ko kayo. Ang syuba-syuba ako, tapos Diyos ko, yung alam na ganun-ganun ko pa yung mga senior doon. Ako naman. Ipaubaya ako na sa mga senior. Total, ang dami naman na naming picture ni Barbie Fortesa. Diyos ko. Good eve, Madam Pickles. Asan doon si Panot? Na sabi niya, Barbie na lang siya. Wala. Hindi siya katanggap-tanggap doon. Oo. Ako kasi, hindi na nga tinanong yung ano ko. Hindi na ako hinanapan ng ID. Kilala na kasi ako nila. Especially si Baklang Kulot. Oo, yung iba hinanapan ng ID. Nakita pa lang aura ko. Sabi nga, ay, si Mimosa to. Si Mama Pickles to. Seryoso, hindi na ako hinanapan ng ID. Ako lang ata ang hindi na, tinanong lang ako ng pangalan ko. Ayun lang. Pero yung aura nila sa akin, yung tinginan nila sa akin, may kahulugan. Sabi siguro, ako, dito na sa Pickles. Pero shoutout siya, Barbie Natix. I love you. Ayan, thank you so much. Sa pag-aalaga sa ating bibi, 'di ba? Hindi nagalusan. Yan, pwede na kayo, Barbie Natix. In fairness sa inyo, 'di ba? Palakpakan naman natin. Ay, kaya pala wala. kaya pala wala si Mamang KJ. Lafango siyang. Lafango siyang peg. Oy, Mamang KJ. Lafang ka ng lafang. Oo. Lafanggos to the highest level. Mamang KJ, di ba? Taray. Oo, nagalo-halo. Nagalo-halo sa Boracay, Diyos me. Ma'am Lori, shoutout. Music composer Barda, shoutout. Ayan. Tita Belen, shoutout. Tita Myra, shoutout. Tito June. Ayan, Tita Grace. Ayan, Tita Grace. Thank you sa pakapi mo kanina. Habang nag-aantay si Mrs. Ayan. At ano pa raw siya? Potato corner pa. Potato corner pa. Oo. Good PM, Madam Pickles. Ayan. Almost kakarating lang din namin dito sa bahay. Andy iced tea. Uhaw. Ay, nako. Gusto nyo iced tea. Manawa kayo. Uy. Ano yan? Sige na. Okay na. Ay, nako. Kapagod. Diyos me. Traffic. My God. Ayan, ganda ni Bibi. Di ba ang ganda? Ay. May narinig si Mrs. Ano ba yung narinig? Ano ba yung narinig mo kanina? Secret. PM na lang, wag na rito. Oo. PM mo daw kay Tita Grace. Thank you sa nagpalipad kanina. Oy, thank you pala sa nagpalipad kanina. Habang nag-aantay sila. Thank you po. Ayan, Ma'am Camelia Linkit, shout out. Ayan, Tita Anita, shout out. Tita Grace at kay Tita Divine. Ayan, shout out Tita Divine. Mamang ano yon? Bulungan nyo na, nakakilig ba? Oo. si Mrs. Mimosa. Si Mrs. Mimosa din. Oo. Bulong na lang sa'yo mamaya, Tita Grace. Ni Mrs. Chinika lang din sa akin. Kaya sabi ko nga, pagka ganyan, ingat-ingat. Feeling ko, eto kasi mga kabarda, yes, composer Barda. PM is the key later. Anak pa nga yelo. Ganda ni Ann.
Ganda, 'di ba? Sabi ko nga, ba't hindi ka na lang mag-artista? Pwede naman. May kumukuha naman sa yung director. Oo, may kumukuha naman sa yung director. Diyos ko, kayang-kaya mo yan. Mag-artista, mami mo, pwede pa. Pag-artistahin natin si mami mo. Ha? Oo. Hindi lang ako mag-ama. Hindi naman mukhang may anak eh, no? Kilala ko. Huwag ka na alis ng bahay, ah. Oo. Alam nyo, alam nyo kung bakit hindi pwede mag-shoutout, hindi pwede ang Barda. Di ba sinabi ko na dati, nasira ang Barda dahil nga sa mga bashing. Oo. So, ipinagbawal na ng GMA ang Barda. Pinagbawal na nila ang Barda talaga. Nakaban na ang Barda sa loob ng GMA. So, kung bakit nakakapasok pa ang ibang Barda? Just because secret. Hindi, merong ano doon. Merong mahiwagang tip si Bibi natin at si Ginoo para hindi kayo malaman na Barda supporter. Pero bawal na. 'Di ba nakakasad? Pero wala tayong magagawa. Management yan eh. Sila masusunod yan. 'Di ba? Kung yun ang gusto nila, why not? Ang importante dito sa social media, hindi naman nila hawak ang fandom sa social media. Hawak lang nila yung mga mga tawag dito, hawak lang nila yung mga events, mga artists, especially yung mga show sa loob ng GMA. Wala na po bang comeback ang Barda? Ayan, Mapi, eto gusto ko maging honest sa inyo. Sa personal na buhay ng dalawa, wala tayong kaproblema. I want to be honest with you. Wala tayong kaproblema. Kung personal nilang buhay, Barbie and David, wala tayong kaproblema dyan. Oo. Alam nyo problema natin, kagaya rin ng problema ni David at ni Barbie. Project nilang dalawa. Yan din ang problema nilang dalawa. Oo. To be honest, promise. Ang problema lang din nila is problema din natin. Project. Yan ang problema natin. Hindi lang tayo ang problema. Tanungin nyo pa si Barbie. Tanungin nyo pa si David. Hindi lang tayo ang problema sa comeback ng Barda. Sila rin. Oo. Kung kayo problemado na kayo, mas lalo sila. Sino ba naman may gustong i-love team sa iba? Aber? Diba? Pero kung sa personal na status nila, wala tayong kaproblema dyan. All goods tayo dyan. Oo. All out na nga sila, di ba? Pero yung project, dyan tayo nagkakaproblema. To be honest. Hindi man nagsasalita yung dalawa, pero sila, alam din nila yan. Gustong-gusto nilang mag-comeback sila. Oo, gustong-gusto nilang mag-comeback sila. Yun sa atin, mga fans, dahil sa toxicity. Magiging honest na ako sa inyo Dahil binash ng mga ibang yung bumaba sa barko, 'di ba may mga bumaba sa barko na nag-barson, nag-ano? 'Di ba yung mga barson binash din si Barbie? Binash din ng GMA? Pakulo ng ABS pero GMA ang naputukan, 'di ba, ng barson? Dahil po 'yan sa bash. Si Ma'am Dayan, grabe nila binash. Si
Si Barbie, grabe nila binash. Si David, grabe nila binash. Hindi nila naiintindihan yung trabaho. Work is work. Yun yung pinapa-emphasize ko palagi sa inyo. Trabaho nila yan. Let them be. Oo. Actually, ang sumira talaga ng Barda, hindi sila eh. Ang sumira talaga ng Barda, sa totoo lang, yung mga nag-alisan. Yung mga nambash ng bonggang-bongga sa GMA. Sila yung mga hindi nyo kailangang i-bash ang GMA kasi sa kanila nakasalalay ang proyekto ng dalawa. Hindi sa atin. Sa kanila nakasalalay ang proyekto ng dalawa. Kaya nga, always ko laging sinasabi, di ba? Huwag ayaan natin sila magtrabaho. Do their job. Alam ko sometimes masakit sa inyo, pero we have to flexible sa mga ganyang bagay. Di naman tayo yung artista, sila yung artista. Di ba? Pero we have to understand that situation. Ngayon, binash nung mga umalis, ng mga bumaba ng barko, di ba? Oh. Binash lalo na binash nila si pangalan nito, si Joy. Binash nila si Madam Madayan. Oh. Lahat 'yon naramdaman nila. Si Barbie, binash nila. Naramdaman nila. Si David, binash nila. Naramdaman nila 'yun. Lahat 'yon naramdaman nila. Oh. Kaya doon na start na ban ang Barda supporter sa GMA. Promise. Ban tayo sa GMA. Try nyo pumasok sa GMA or manonood kayo ng sabihin nyo Barda supporter kayo, ibaban kayo. Hindi kayo papapasukin. I-try nyo. Hindi kayo papapasukin. Pag sinabi nyong Barda supporter kayo, hindi kayo papapasukin. Dahil yan sa mga sumira ng fandom ng Barda. Sino yung mga sumira na yon? Yung mga nag-alisan. Sila ang dahilan kung bakit nahihirapan tayo ngayon. Kasi supposed to be ang plano lang talaga ng GMA, gumawa ng mga gumawa ng mga pelikula, ng mga teleserye kasama ang iba't ibang artist. Bakit pinagbawal ng GMA ang Barda? And so, kung ganun, wala naman tayong aasahan na comeback nila Barbie and David. Nakadepende po sa kanila yon. Mama Tessa Adriano, nakadepende na sa kanila yon. Kahit sabihin ng Barda na meron silang comeback, nakadepende pa rin sa GMA yon. Dahil sila po yung nagpopondo eh. Sila yung nagbabayad ng artista. So, nakadepende sa kanila yon. Negosyo yan eh. Business nila ang showbiz industry. So, nakadepende sa kanila yon. Mamang baka kaya walang project at hinihigpitan ang Barda dahil sa pagtanggi ni D sa eksena nila ni JW na kissing scene at love scene. Kaya, ayan, pinagbabawalan ang Barda sa GMA. Hindi, nag-start talaga yon, hindi dahil doon. Siguro, idagdag na natin puntos yon. Puntos na lang yon. Pero ang major talaga yung bashing. Ayaw nila ng Barda kasi ang nakarating sa aking way back before pa to, ayoko lang sabihin sa inyo, is nakarating sa kanila na toxic, napaka-toxic ng Barda fandom. Yun yung nakarating sa kanila. Kaya some of Barda FC nag-step down. Some of Bardanatics na nahimik. Some of Barda fans na nahimik. Hindi nakisali sa gulo. 'Di ba? Kasi sinabihan na rin sila na 'wag makisali sa gulo. Ganun 'yun.
Bardanatic, sinabihan niya na huwag makisali sa gulo. Mm. Mm. Ma'am Otela Merto, nagtataka ako. Open makita magkasama si Julian at Trevor, Ruru Bianca, Gabi Karil, Kahil, at marami pa at iba pa. Choice po nila yon. Choice po nila yon, Ma'am Otela Merto. Ang barda din po may choice. May kanya-kanya silang choice. And ang choice nga nila, di ba sabi nga nila, kung magkakaroon sila ng relasyon muli, ang gusto nila low-key para walang makikialam. Wala masyadong manghihimasok. So much better, ang gusto nila low-key. Okay? So decision po nila maging low-key. Kung ano man yung ano nila, meron silang personal na pag-uusap, siguro sa kanila na lang yon. Yung regarding kala Bianca, kila Roro, si Roro saka si Bianca umali, matagal rin naman bago nagladlad yan eh. Low-key din yan eh. Ang tagal din low-key ng Roro, di ba? Hindi pa nila inamin yan. Hindi naman sa walang pag-asa. Hindi naman po sa walang pag-asa. Nakadepende yan sa suporta natin. Kung makikita ng GMA, natahimik ang Barda supporter. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo. Yun yung always kong sinasabi sa inyo. Suportahan nyo ang GMA. Huwag nyong awayin. The more na inaaway nyo ang GMA, the more na binabash nyo yung mga artista ng GMA, the more na mahirapan tayo. For example, ako may-ari ng GMA. Binabash nyo mga artista ko. Binabash nyo yung pinagkakakitaan ko. Do you think meron akong ano sa inyo, benefits sa inyo? Wala akong benefits sa inyo. 'Di ba? So anong gagawin ko? 'Di ba? Tatanggalin ko kayo sa eksena ng ano ko. Ganun 'yun. Business ako eh. 'Di ba? Nasa business industry ako eh. So kung saan ako magpa-profit, 'di ba? 'Yun yung gagawin ko. Pero ngayon, kung hindi nyo maiintindihan 'yon bilang isang negosyante, kayo mawawalan, hindi ako. Kasi marami akong artista na may iba't ibang fandom. Kuha nyo ba yung pinupunto ko? Kaya nga sabi ko nga sa inyo, lumalaban ng Barda, kung paano sila lumalaban, suportahan natin. Ganon din tayo. Pansinin nyo Barbinatics, pansinin nyo David Troops. Nakasuporta sila, di ba? Hindi. Ano niyo, i-analyze nyo mabuti. Bakit ang Barbinatics? Kung sinong partner ni Barbie, suportado nila. Kung sinong partner ni David, suportado nila. Di ba? Hindi sila nang babash. That's the GMA wants. Kasi artista nila yung dalawa eh. Kung ano man yung personal nilang buhay, ano man yung personal nilang pag-uusap, ano man yung personal nilang relasyon, labas na management doon. Hindi na nila pinapakialaman yon. Mangyayari lang na maaapektuhan yon pagsasama nila sa isang project. Pagka mayroon sila nakita na hindi na-click ito, hindi na worth it buhayin ito. Ganun yung sinasabi ko. Papakita ba natin sa GMA na hindi worth it ang Barda? Of course not. Kailangan ipakita natin na worth it ang Barda sa anong pamamaraan. Diba? Worth it ang investment nila sa Barda. Ganun yun. So, anong gagawin natin? We have to, diba? We have to be responsible din sa mga bibitawan natin salita. Be responsible din sa ating mga gagawin, 'di ba? Hindi all the time na
Hindi kasi ito yung gusto ko eh. Darating sa punto na ako kasi siguro ako kaya kong mag-adjust. Kayo hindi nyo kaya mag-adjust. Some of you siguro, 'di ba, hindi kaya mag-adjust, 'di ba? Naintindihan ko kayo. Pero ang masaklap, hindi kayo maintindihan ng GMA. 'Di ba? Hindi maintindihan yung pinaglalaban nyo. Oh, hindi nyo rin maintindihan ng GMA dahil dun sa perspective nila as a business. 'Di ba? So, nagkakaroon ng conflict. Ako kasi naiintindihan ko sila. Naiintindihan ko rin si Barbie. Naiintindihan ko din si David. Kaya nga, kung paano nila nilalaban yung sistema, ay inaano ko eh, nag-go with the flow ako. Kahit masakit sa akin, nalulungkot ako, hindi ko sila nakikita together. Malungkot eh, di ba? Paka-ipokrito ba tayo? Paka-ipokrita ba tayo na di tayo nalulungkot? Of course, nalulungkot tayo, pero wala kasi tayong magagawa in the end of the day eh. Di ba? Wala tayong magagawa dyan. Di ba? Wala tayong magagawa dyan. Ang magagawa lang natin is sumunod din. Kagaya ng ginagawa ng David Troops, kagaya ng ginagawa ng Barbie Natics. Nakasunod lang din sila sa pattern. Kasi hindi naman sila yung nagpapasahod sa Barda. Hindi naman sila yung nagbibigay ng endorsement sa Barda. Hindi naman sila yung nagbibigay ng break kay Barbie. Hindi naman tayo yung nagbre-break hindi naman tayo yung nagbibigay ng break sa kay Barbie, kay David, 'di ba? Nakakabwisit, oo. Pero in the end of the day, wala rin tayong magawa. Totoo ba na ikakasal na si David at Alex sa April? Na-postpone. Saan mo naman nakuha yung balita? Kanina lang pinag-uusapan si David. Saan mo naman nakuha yan? Updated kayo kay Alex. Updated ka, Marie Chris, kay Alex. Diba? Kami nga hindi nga kami updated kay Alex. Kaibigan mo ba si Alex? Di ba? Di sana nabalita na yan, Diyos me. Ano na postpone? Walang ganun. Walang ganun. Saan nyo nakukuha yung mga balita na yan, Marie Chris? Diyos ko, natatawa ako sa inyo. Kaya lang hindi ba nakikita ng GMA na malaki ang fandom na nakikita naman po nila. Nakikita nila. Ang problema lang yung toxicity. Yun yung tanggalin natin. Yun yung pinapakiusap ko sa inyo. Bilang defender ng Barda, pinapakiusap ko sa inyo. Tanggalin natin yung toxicity. Yun lang yun. Baka isang araw makita ng GMA, ay, hindi na toxic ang Barda. Diba? Mamang, ay ang gising ka pa po. Sa bagay, nakaidlit ka sa sinehan. Nakaidlit ng bahagya, no? Ay, Ma'am Kylo, shout out Ma'am Kylo. Baka abay sila, madam. Kaya nga, Tita Belen, natatawa ko dito kay Marie Chris. Laging comment niya si Alex. Kaano-ano mo ba si Alex, Marie Chris? Tanong ko lang, pakisagot. Gusto ko makakausap to si Marie Chris for the meantime. Kaano-ano mo si Alex? At saan nyo nababalitaan yung balita? Wala pong ganong balita, Diyos ko. Katang isip lang yan. Saan nyo nakuha yung balita na yan? Ikakasal si David, ang bukang bibig niya si Barbie. Sige nga, think of it. Asan doon ang logic? Ikakasal ka or magpapakasal ka sa non-showbiz girlfriend mo, tapos ang bukang bibig mo si Barbie. Asan ang logic doon? Pakisagot po. Pakisagot. Asan ang logic doon, di ba?
Nakita nila pikit lang yun. 'Di ba? Isisigit nyo rito na si Alex, na-postpone lang yung kasal ni David. Gaano kayo kadelulo dyan sa bagay na yan? Diyos me. Showbiz industry nga, walang nabalitaang ganyan. Kayo, updated kayo. Diba? Oh. Hindi nyo nga napapansin na tumataba si Barbie. Diba? Pero nakafocus yung iba kay Alex. Sino ba yan si Alex kasi? Ano bang ano niyan? Ano bang papel niyan sa usapan ng barda? 'Di ba? I-elaborate nyo kasi. Kasi kung sasabihin yung girlfriend, hindi siya girlfriend. Walang girlfriend na itinanggi. Okay? My God, 'di ba? Oo. Kakasal ala nga jowa. Kaya nga eh. Tita Grace eh. 'Di ba? Sa bibig nga mismo nila nang galing. Single si David. Oh. Kay Tita Eden nang galing. Single si David. Kay Barbie nang galing. Happy as single. 'Di ba? Support lang po tayo sa solo era nila. Pag dumating na tama yung sinasabi ni Ate Melanie. 'Di ba? Ayan, saksim boy si Ate Melanie kung paano ipagbawal kanina yung pag-shoutout sa barda. 'Di ba, Ate Melanie? Oh. 'Di ba? Bawal mag-shoutout or bawal mag-ano ang si Bibi ng mga pagdating sa barda. Kasi nga merong maapektuhan na may protocol kasi na tinatawag. Oo, may protocol. Protocol 'yon. Parang ganito 'yon sa giyera. Merong bawal patamaan na isang area or lugar ng missile ang Iran. Kasi protocol ng Iran 'yon, ganun. Ganun din po 'yun sa dito sa showbiz. Merong protocol na hindi pwede banggitin. Oh,